So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang magbahagi, sumagot sa mga katanungan na inyo palaging itinatanong sa akin. So mga kamanok, kapag nag-subscribe po kayo dito sa ating munting channel, sinisigurado ko po sa inyo na simula ngayon, sa araw na nag-subscribe ka dito hanggang kung saan man, hindi kita pababayaan pagdating sa pagmamanok. Makakaasa ka. Tayo po mga kamanok ay halos 5 taon na sa pagbablog na ganito, 5 taon na sa pagbabahagi ng kaalaman. At talagang kita nyo naman, meron tayong napatunayan na hindi tayo tumigil para alalayan kayo. Kaya mga kamanok, isa lang palagi ang sinisigurado ko sa inyo, once na nag-subscribe kayo dito, hindi kayo mapapabayaan. At ang maganda, mapapakinggan rin po kayo. Kaya mga kamanok, isa lang palaging hinihiling ko if ever na nakakatulong yung mga advice, yung mga recommendations, yung mga sagot ko pagdating sa inyong mga problema, pagdating sa pagmamanok, huwag niyo naman po sanang kalimutan. Maliit na bagay lang to pero napakalaki ng maitutulong nito pagdating sa ating munting channel. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment ka na rin sa ibaba ng video na ito kasi ikaw gusto rin kitang maging kaibigan pagdating sa larangan ng pagmamanok. Kung kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat sa inyo at simulan na nating pakinggan ang bawat katanungan na inyo palaging itinatanong sa akin. So, ang unang katanungan ngayong umaga na to ay galing po kay Harris Brent. Ayan, so Idol Harris, ito yung katanungan mo. Sir, ano po ang mas effective sa 2 to 3 months na tinamaan ng halak? Water-soluble ba na antibiotic o tablet? Okay, kapag po halak na po yung tumama sa inyong mga alaga, mas prepared ko po na magbigay na po kayo ng tablet na po. Okay, halak na po kasi ito eh. Kapag po kasi mga sipon-sipon lang, or halimbawa naman ay prevention lang, diyan tayo gumagamit ng mga water-soluble o yung mga antibiotic na pulbos o powder na inihahalo sa tubig, which is mas madali niyang makontrol kung mga sipon-sipon lang. Pero kung secondary infection na po, kagaya na po ng halak na ganyan, which is yan po yung mga sipon na hindi po agad nakuha ng ating mga powder antibiotic. Kung kaya nagpunta na siya sa second stage ng infection. Kapag kaganyan mga kamamay, medyo ibang usapan na po yan. Kailangan na talaga niyan is solidong antibiotic pagdating sa sistema ng manok. Kaya I choose to give, yung mga tablet form na antibiotic. Okay, so maliwanag tayo dito kamamay. Ano po? Next question po tayo. Ito naman galing kay Daryl Jaime. Ayan, so Idol, bakit po namilay ang 3 months old ko na stag? Ano kaya ang dahilan? Salamat. Kamamay, hindi naman ganun kakumpleto yung katanungan mo pero maraming factor kung bakit po nagkakaganyan ng ating mga alaga. Which is po pwedeng dahilan nito kung halimbawa uso or merong virus dyan ng Marex, possible yan po ang unang contributor. Wala namang nangyayari na kung ano man, basta nakalagay lang dyan o nakalagay lang sa cages, bigla na lang mapapansin mo, parang hindi siya makatayo or something na nai-stress siya kapag lumalakad. Possible may virus po na tinatawag na Marex. Kahit anong edad, kahit anong araw, okay, kung nagkaroon ng virus na ganyan sa manukan mo, kahit ako dito, minsan nagugulat pa rin eh. Pag merong isang manok na tinamaan ng Marex, mapapansin ko na lang na hindi na sila makatayo, hindi na sila makalakad ng maayos. So possible yun ang unang reason. Kaya mahalaga mga kamamay, mga kamanok, na palagi kayong mag-disinfect ng lugar, maglinis ng lugar, para maiwasan po yung ganyang klase ng mga bagay. Okay? Pero kung meron pa mang ibang dahilan, possible, yun po yung dahilan. Pero kung wala naman, yun ang nasisilip ko, Marex. Okay? So, maliwanag tayo dyan. Ano po? So, next question po tayo. Ito naman, galing kay... Ito, medyo mahaba-habang usapin to. Galing kay Boss Mike. Okay? So, ito yung katanungan niya, boss. Ito yung katanungan mo. Good evening po, Idol Kamamay. Salamat po sa pagsagot mo last time ng tanong ko about sa aking stag. Ito po ang question ko sa iyo ngayon. Ano po ang reaksyon or thoughts ninyo sa mga naglalabasang issue ngayon regarding sa Clark Expo or sa other expo na may mga
nagre-release daw ng mga alaga nating mga manok na na kinuha daw galing sa iba. Okay? Pero inire-release po nila sa napakataas na bigayan. Okay? Kapag daw po ito ay itinrace, pagdating doon sa mga numbers nila, hindi daw po ito sa kanila nakapangalan. Salamat, Idol. Okay? So, Boss Mike, medyo maganda-ganda tong pag-usapan. Anyway, so dahil tinanong mo na rin to, hanggat maaari, ayoko sana makisawsaw sa mga issue ng iba eh. Pero syempre, dahil sa subscriber kita at tinanong mo naman sa akin yan, ibibigay ko po sa inyo ang aking thoughts and reaction about sa ganitong klase ng issue. So mga kamanok, pagdating sa issue ng ganito, may mga kaibigan tayo or may mga kapwa tayong magmamanok na merong kilala na rin sa kanilang mga pangalan. Tapos, ang ginagawa nila, kumukuha sila sa ibang farms ng mga manok, then yun po ang kanilang ibinabahagi sa kanilang mga parokyano, yung mga nag-a-idolize sa kanila. So kapag ganito mga kamamay, hindi ko po advise na gawin nila yung ganyang gawain. Kasi ang daming nagtitiwala. Ang daming, alam mo yun, nagpupumilit na mag-ipon, nagpupumilit na talagang magtabi ng konting pera, konting barya para lamang makakuha ng manok doon sa kanilang mga iniidolo pagdating sa pagmamanok. Tapos ganito lang yung ating mababalitaan, ganito na lang yung ating malalaman, 'di ba? Hindi biro ang makakuha ng manok na ganyan, lalo na kung backyard breeder ka. Gusto mo na makakuha ng maayos, gusto mong makakuha ng mga linyada na galing mismo doon sa mga ina-idolize ninyo o ina-idolize natin, pero yung pala hindi pala kanilang mga breedings. So nakakasama lang ng loob ito. Okay? Kawawa po yung ating mga backyard breeder na talagang bumibiyahe, pumupunta talaga sa expo kahit malayo. Kahit tukod lang ang pamasahe yung pera, tapos ganyan pa yung magiging resulta. Ganyan pa yung kanilang makukuha. Okay? So mga kamamay, ito ang payo ko sa inyo. Sa mga backyard breeder na pupunta sa ganyang klaseng events, ang payo ko, sa farm na po kayo rekta magtungo. Para sa ganon, makakuha po kayo ng lehitimo na talagang breed po nila. Kasi pagdating dyan sa ganyang klase ng events, makikita mo talaga, walang dadalhin dyan na reject. Walang dadalhin dyan na hindi maganda ang figura. Yung iba nga dyan, yung iba nga lang dyan dinadala nila dyan basta maayos ang itsura. Pero yung mga alanganin ng kanilang itsura, pero yung, alam mo na, pero may potential naman pagdating sa pasyalan, hindi nyo makikita yan dyan. Okay, kasi walang lugar sa expo kung ang alaga mo ay pangit. Talagang pipiliin at pipiliin po ng mga farm owners yung mga dadalahin nila. Okay? Pagdating dyan na maayos ang figura. Kasi pagdating naman dyan sa events na yan, hindi mo makikita ang kanilang rehearsal eh. Okay? Hanggat maaari. Tingnan mo lang yung itsura, then mag-babies ka lang sa kanilang mga pangalan. Na hindi mo nga alam, wala kang idea eh. Kung yung bang manok na yun talagang galing sa kanya eh. Yan nga sinasabi ko ngayon at napatunayan na po na meron nga pong mga manok na hindi po nakarehistro pagdating doon sa isang breeder na yon. Nakakasakit lang. Nasisira po kasi ang imahe ng expo o nung ganyang event pagdating sa ibang mga magmamanok na talagang dedicated pagdating sa breeding. Okay, nakakahiya lamang po. Kaya hanggat maaari mga kamamayan po, kung gusto niyo pong pumunta dyan, puntahan niyo po yung talagang honest breeder pagdating sa pagmamanok, yung mga ina-idolize po ninyo. At sapat ng dahilan, sapat ng dahilan na nangyari itong issue na to, mga kamanok, na magdoble ingat tayo pagdating sa ating mga ina-idolize. Okay, minsan ano nilang nagawa, sigurado ako na maaaring maulit-ulit ito. Although may mga taong nagsisisi, nagbabago, pero syempre, kung ako sa inyo, magdoble ingat tayo, magdoble, alam mo yun, magdoble sigurista tayo pagdating sa kanyang o sa ganyang pagmamanok. Napakahirap lang po. Kung gusto niyo po talaga ng lehitimo na nagaling sa inyong ina-idolize, sa farm niyo na pupuntahan. Okay? So, Boss Mike, sana kahit na paano, nabigyan kita ng konting reaksyon ko pagdating sa ganitong issue na lumalabas ngayon. Okay? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Reggie. So, last question muna tayo.
So kamamay, gusto ko lang po itong itanong, yun po bang inuming may pamurga sa mga sisiw ay maaari pa hanggang umaga? Okay? At maaari po bang magpurga kahit na ulan? First time po akong magpupurga, sana po ay mabigyan mo ng sagot ang aking katanungan. Okay, so pagdating po sa deworming ng ating mga alaga, kung first time, kung sisiw yan, ano po, kung sisiw yan, ang pamurga po natin, kung maaari pagkabigay po ninyo at na-intake, alisin nyo na po. Okay? Pag naibigay nyo po at na-intake, alisin nyo na po. Ang advice ko po sa pagbibigay nyo ng pampurga, kung yan ay water-soluble, halo sa painom, medyo i-delay nyo po muna ang pagbibigay ng pagkain sa kanila. O kaya naman, the day before, o ibig ko sabihin, halimbawa, bukas ka magpupurga, ngayong hapon, bago ka matulog, kailangan clear yung brooder ng inyong mga sisiw, dapat wala silang access sa tubig, kahit na anong tubig. Yan man ay may electrolytes, yan man ay may antibiotic, o kung ano, basta wala silang access. Anong dahilan? Para kinabukasan, uhaw po sila, at kahit na anong ilagay mong liquid, okay, na nainumin dyan, iinumin po nila. No choice po sila. Kasi nung hapon, wala na siyang painom. Magdamag ang lilipas, nakaka-dehydrate din po ang pagtulog ha, mga kamanok. Kaya pagising nila, tubig kagad ang hahanapin. Pero kung pagising nila sa umagang maaga at hindi nyo kaagad siya napuntahan at merong access at inumin, iinom po yan pagkagising. Kahit madilim-dilim, iinom po ang mga yan. Pero kung naalis mo na nung hapon, kahit yan ay abutin dyan ng kahit na anong oras wala silang access sa tubig, tataas yung uhaw ng mga yan at kahit anong liquid na ibigay mo, iinumin ng mga yan. Kaya mas maganda na alisin sa hapon bago kayo matulog yung kanilang painom para kinabukasan ng umaga, uhaw po sila. At advice ko rin mga kamanok, mga alas 9 o alas 10 kayo ng umaga magpurga. Para sa ganon, ilang oras pa yung lilipas para talagang tumaas yung pagkauhaw ng mga sisiw ninyo at mas maging effective ang pagpupurga ninyo. Pero yung pamurga po ninyo na ibibigay ninyo nung araw na yon, kailangan wag niyo masyadong ibabad. Maximum lang tayo ng 4 na oras bago niyo alisin. Kung maaari, kung makainom na po sila, maubos na nila yung pinainom ninyo, alisin niyo na kaagad eh. Okay, tapos sa hapon na kayo magbigay ng pagkain. Okay, para sa ganun, hindi naman masyadong napapasting yung manok. Konti lang ang papakain po ninyo kasi po pag nagpupurga kayo, possible na i-stress din po yung mga good bacteria sa loob ng kanyang sistema. Baka hindi po magtunaw yung mga sisiw, medyo hassle po ito. Okay? So Reggie, isa na kahit papano ay nasagot ko yung katanungan mo. So sa mga magtatanong dyan mga kamanok, gaya nila, sana po ay maglagay din po kayo dyan sa ibaba ng ating comment section. Priority ko po kayo dito sa ating channel. Ikaw man ay bata, matanda, o kung ano pa mang status mo pagdating sa pagmamanok, wala akong sinisilip na ganyan. Basta may katanungan ka, mas gusto ko pa nga yung mga newbie na magtanong para sa ganun maalalayan natin ng maayos. Nangangako ako mga kamanok na nandito lang ako para sa inyo. Simula noon hanggang ngayon, kahit abutin pa man tayo ng kahit na anong panahon, basta para sa inyo, narito ako. So once again, this is Linyada ng Mamay, mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.